Ano pa magagawa ko? Nahirapan ako kasi bihira yung ganun. Parang hindi ako normal. Para sa iba, piyayang may tuturi ang pagkakaroon ng magandang muka. Ngunit tila iba ang kwento ng ating bida. Kung in love lang ang pag-uusapan, sobrang daming na in love sa akin ba? Grabe sila. Sa halip na ligaya, bangungot ang dinanas ng pinakamagandang lalaki sa buong Etibac. Kaya sabay nating alamin dito lang sa Knock ng Documentary Special. Kung makikita niyo itong maliit na espasyo na ito, madalas siya rito. At ayon sa kanya, ito yung pinakaligtas na lugar dahil nga hindi rin siya makalabas ng bahay sa dami ng mga nagkakagulo sa kanya. Kaya kilalanin natin ang nag-iisang heartthrob ng Etibac. Para lagi kayong updated, paki-follow, like, and share na rin ang aming Facebook page. Isa itong bihirang pangyayari na aming inaksyonan, kaya't agad naglakbay at dumayo ang aming team upang kilalanin ang pinaka-heartthrob ng buong Etibac. Siya si Tunying Natmaku, ang pinaka-pogi, matipuno, singkipin, at habulin ng mga kababaihan. Ako nga pala si Tunying Natmaku. Pinanganak ako sa bayan ng Iloilo. Dawson's Creek Street. Ayan. At kababata ako sila dyan. Lloyd, sila Baron Geisler. Kaya talagang lahi talaga namin yung mga ampupugi. Oo. Matanong lang, kailan ba nangyari to? Bata ka pa lang ba? Talagang dinadanas mo na yung ganyang problema? Sobrang hirap kasi ang lahi kasi namin, ang tatay ko, half Bicolano, half Czechoslovakia. Kaya talagang grabe paglabas ko, talagang ganito na itsura ko. Talagang napaka-rare disease ba? Kaya pala sa unang tingin ko rin parang hindi ka nga lokal, parang wala kang lahing Pilipino eh. Ang tanong ko ngayon, paano mo ba na-handle yung mga ganitong sitwasyon at ikaw ay pinagkakaguluhan simula bata pa lang? Nasanay na lang ako kasi grabe, talagang sinanay ako ng magulang ko na humarap sa tao kaso talagang ayoko, mahihain ako. Kinukuha nga ako lahat ng mga network, GMA, ABS, Channel 13, IBC 13, grabe, talagang lahat yan tinanggihan ko. Maraming mga oportunidad ang lumapit sa kanya. Ano nga bang dahilan? Bakit niya ito tinanggihan? Huwag mong mamasamain, mayroon lang akong katanungan. Anong dahilan at tinanggihan mo? Unang-una, pagkakataon na yan, ha? Maraming nagkakandara pa at gustong-gustong sumikat. Pinapangarap na makuha sila ng mga network na binanggit mo. Sa totoo lang, nung una inisip ko rin para makatulong sa magulang, kaso nakiusap sa akin si Papa P tsaka si Paulo Abilino na wag daw akong pumasok ng showbiz. Kaya baka masapawan daw sila. Kaya inisip ko na lang yung kapakanan ko na lang. Kasi grabe, pag pinagkaguluhan ako dyan sa labas, na talagang di ko kaya, di ko maatin. Sa mga oras na to, hindi ko mapigilan ng maluha dahil dama ko ang hirap, sakit at lungkot ng kanyang kwento. Tunying Natmaku, ikaw ba'y na-inlove na? At mayroon bang mga nagpaparamdam sa iyong mga kababaihan dyan? Grabe, kung in love lang ang pag-uusapan, sobrang daming na in love sa akin ba? Grabe sila. Talagang nagbigay ng mga flowers at chocolate. Lahat yan tinanggihan ko. Paano ba naman? Gusto kong mag-focus sa pag-aaral. Sila pa'y nanliligaw. Sabi ko, kababae yung tao, nililigawan niyo ako. Ang dami-dami diyang iba eh. Kaso, wala daw silang makita ako lang daw talaga yung ganito eh. So, ano pa magagawa ako? Nahirapan ako kasi bihira yung ganito. Parang hindi ako normal. Minabuti ko nang tapusin ang aming pag-uusap dahil nararamdaman ko na hindi niya na kaya magpatuloy pa. Hindi lahat ng pogi masaya. Isa lamang itong patunay na ang kaligayahan ay hindi nasusukat sa panlabas na kaanyuan. Ako si Sendo, ang maghahatid sa inyo ng mga kakaibang kwento. Dito lang yan sa Knock ng Documentary Special.